Welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok, feel at home, and excited ako sa topic today. Lagi naman akong excited dumaldal. Okay, so ang topic ko for today ay commute moments. Binigyan ko kayo ng chance. Okay, grabe naman sa binigyan ng chance. Nagsabi ako nung first app na nilabas ko after ko maoperahan, or nung dating apps. Never mind. Who cares? Who cares? Nagsabi ako na mag-send kayo ng stories nyo from commuting. And so, isi-share ko yun today habang nagre-recall din ako ng aking memories from commuting. I-describe ko ang sarili ko bilang isang commuter. Okay, nakitang-kita naman sa picture ko na kumalat na nasa jeep ako and all. Kasi nung high school ako, both junior high and senior high, dun ko masasabing nag-start ako mag-commute. Dahil nung high school ako, junior high, Pasig Science ako nag-aral. Tapos sobrang layo ng school ko sa tinitirahan ko. Kasi parang grade 9, doon ako lumipat ng Taguig. Malayo siya. Hindi siya OA na layo, pero malayo siya. Okay, tapos jeep and then tricycle. So, ayun. Meron ako memories of that. Pero ang pinakamalalang commuting experience ko, I'd say, ay senior high school. Yes. Okay, bigay ko muna yung background ng picture na to. Senior high school yan. Nung pinicturean ako ng hindi ko kilala. Actually, hindi ko na maalala kung sino talaga dahil twinit niya yan. Kung until now, nanonood ka kay Ani Hatisu, gusto ko lang sabihin na hello? Hindi ko alam if matutuwa ako or kasi funny yung picture. But at the same time, ang lala mapicturean sa jeep. Okay, senior high school ako niyan, from Taguig to Manila ang binabiyahe ko. My God! Tapos, alam ko grade 12 na ako niyan. Kasi papasok pa lang ako niyan. Papasok pa lang ako ng school. Mukha lang akong pauwi. Kasi matagal ang biyahe from Taguig to Manila. Kaya nga feeling ko ang dami kong experience with commuting. With the traffic, I'd say 1 hour and 30 minutes na yung pinaka maikli na possible na travel ko from Taguig to Manila. Tapos, that time, grade 12 ako, panghapon ako. So, tanghali. Dahil 12 or 1 p.m. ata yung pasok ko. Dahil 12 p.m. yung pasok ko noon, kailangan ko nang umalis ng Taguig ng 9 a.m. or 10 a.m. kung gusto ko makarating sa school ng on time or early. And so, because ang lala ng biyahe, ang lala ng polusyon, hindi ako nag-aayos ng itsura pag aalis ako ng bahay. Sa school ako nag-aayos. And on time na yan, kapag estudyante ka, stress ka. 'Di ba? So, ako talaga as a student that time, kapag puyat ako, which is madalas dahil sobrang busy sa schoolwork, yung time ko na kino-commute, yun yung time ko to rest. Doon ako natutulog, kaya mahilig ako matulog sa jeep at sa FX. Kasi yun lang yung pahinga ko bilang isang estudyante na nagko-commute. Grabe experiences. I'm sure madami makarelate doon, lalo na ako nagko-commute kayo. Para sa mga mayayaman, boo! Hindi nyo alam yung experience namin. Get the fuck out. Okay. Yun lang yung time ko para matulog. And then, because ang haba ng biyahe, hindi ako nag-aayos sa bahay talaga. Kasi, ang usok, okay? Like, didikit din lahat naman sa mukha ko. Tapos gusto ko lang na matulog. And meron akong, oh my God, feeling ko nun hindi ako makikilala. Sobrang humble ba? Well, may yan hates yun na nung senior high ako. Pero ewan ko kung bakit ako ganito. Meron akong feeling na, okay, hindi ako makikilala ng mga tao. Hindi naman, sino ba naman ako? Catherine Bernardo ba? Ilang beses ko na sinasabi yun. But, makilala ko ng tao. At yung taong nakakilala sa akin ay wala pa dun sa jeep. Nasa labas. Dun sa tapat na tindahan. Ang layo kaya nun. Stoplight kasi yun eh. Feeling ko sa San Joaquin yun eh. San Joaquin Pasig, nung napicturean ako. Tapos mukhang ang lungkot-lungkot ko. Hindi ako malungkot doon, inaantok lang ako. At gusto ko lang matulog. Tangina, tapos hindi ako, grabe itsura yun. Grabe. Well, again, shout out doon sa taong yun. Hindi ko alam kung sasakalin kita or pasasalamatan kita kasi it is an iconic moment. But anyway, yun yung kwento behind that picture. Ang dami kong gustong i-share about my commuting experience. Kasi siyang tunay na sobrang na Pinoy core ng pagko-commute. Kakaibang experience yung makipaghabulan sa jeep. Okay.
Sige, iisa-isahin natin yan mamaya. Pero ngayon, babasahin ko yung mga stories na shinare nyo. Kasi to be fair, dalawa lang yung sumunod. Okay? Ang daming nag-send ng mga problema nila, pero walang nag-send ng commute stories, dalawa lang. So, sila lang yung babasahin ko ngayon. At aray. Okay, ang first na nag-share ng kanya story ay si, I think, Mikay. Mikay ang name niya. Hi, Annie. Sensya na hindi to love story, pero embarrassing commute story siya. Around 2018 or 2019 siguro yun, sumakay ako ng jeep pa uwi from school. Yung biyahe ko usually 1.5 hour to 2 hours pa uwi. Dahil sa traffic at madaming lipat-lipat na sakay. Gets. I get you, girl. Okay? Alam nyo, dahil nabanggit niya yung palipat-lipat, ako, with my commuter brain, mini-measure ko ang layo ng mga lugar based sa kung ilan yung sasakyan ko papunta doon. So, kung marami akong lipat-lipat na sasakyan, malayo yun. Gagamitin ko example, Taguig at Tanay. Okay, kasi may ex-girlfriend ako sa Tanay na sobrang public namin before sa Twitter. So, feeling ko alam nyo kung sino tinutukoy ko. At baka nanonood siya nito. Hello. For me, sobrang magkalapit lang siya kasi ang sinasakyan ko lang ay isang jeep papunta dun sa sakayan, which is sa Star Mall, sa Shaw, at isang FX papuntang Tanay. So, dalawa lang yun. Dalawa lang yung sasakyan ko. For me, malapit yun. Kahit matagal yung biyahe. Malapit yun kasi tulog naman ako sa biyahe. Pero, kung ang sasakyan ko ay gagamitin ko example yung Taguig to Manila. Isang jeep from Taguig to Pasig, tas Pasig to Quiapo. Well, dalawa lang yun. So, mukha lang siyang malapit. Malapit pala. Malapit yun for me. Kahit gaano katagal, malapit yun for me. Ang malayo sa akin ay yung, kunyari, isang tricycle ang sasakyan. Isang tricycle and then jeep, tapos maglalakad ka, tapos kakanan ka, tapos mag-jeep ka ulit. Yun yung malayo for me. Kaya, kunyari, sabihin natin, dalawang magkatabing barangay, pero kunyari, sasakay ako ng dalawang tricycle para makapunta doon, tas isang jeep, malayo yun for me. Okay? Mini-measure ko ang layo ng mga lugar based sa kung gaano karaming sasakyan yung paglilipat-lipatan ko para pumunta doon. Kaya nung naging angkas user ako, angkas user? Ano to? Ambassador? I mean, kaya siguro nung nagkaroon ako nung nawili akong mag-angkas, ganyan, feel ko lahat ng lugar malapit sa akin, basta isang sakay lang. Okay? Anyway, continue. Ito na yung dapat na last jeep ko pa uwi. Tapos, maliban sa dahilan na puyat ako from schoolwork, oh my God, gets ko siya. I understand you. Sobrang pagod ko na rin kasi dahil sa classes and biyahe. So, antok na talaga ako. Nagbayad ako sa jeepney terminal at umidlip na. It usually takes 40-ish minutes bago ako dumating sa bahay. And magaling naman akong tumiming dahil never naman din tuloy-tuloy tulog ko sa jeep. Funny kasi alam nyo, ganyan din ako. Since confident ako mag-commute at lagi ako natutulog, feeling ko meron akong sixth sense na hindi ako lalagpas. Alam ko kung kailan ako gigising. Feel ko lahat ng commuter na sanay, ganon. Depressing siyang tignan, okay? Yung fact na yung commute, sa sobrang tagal ng commute, yun na lang yung time mo para magpahinga, may something depressing about that. Na we can talk about if gusto natin ngayon. Pero, okay. Maya-maya na siguro. Pero ganun, may sixth sense ako na hindi ako lumalagpas. And I can say na meron akong 95% success rate sa sixth sense ko na yun. Kung talagang sanay ka mag-commute, feel ko madedevelop mo yun. Like, sobrang rare na lumalagpas ako sa binababaan ko. And same kami ng experience. Na kaya ako confident na ganun kasi ang tagal talaga ng biyahe ko. Oh my God, I love it. I love my universal student commuter experience. Eto na nga, nagising na lang ako bigla na nakastop yung jeep. Tapos yung driver para nagtatanong, wala bang bababa dito? Wala pa ako sa wisyo, pero pagtingin ko sa labas, shoot, tangin na lumagpas na ako. Okay, medyo mababa ang success rate ni sis. Char. Feel ko 95% success rate din. Ito yung 5% na nag-fail siya. Nasa dulo na kami ng barangay ko and I think naalala ng driver na merong nagbayad na hanggang dun lang sa barangay na yon. Pero walang bumaba. I weighed my options. 1, bumaba at mag-sorry sa driver. So it means all eyes on me kasi i-admit ko na lumagpas ako. 2, play it off kunyari. Kasi di ako yung hinahanap ng driver. Sobrang taas ba ng social anxiety mo? Para i-overthink mo. Ako kasi ang instinct ko is bababa na lang ako. Okay? Hindi naman ako kilala ng mga tao sa jeep. I hate option 1 because of the attention. Pero on top of it, that area kasi walang trike or jeep doon. So kung bababa ako, it will be at least 1.5 kilometers walk pa uwi ng bahay. Okay.
Di ko pinansin yung call ng driver till he drove off. Tapos bumaba ako in less than 100 meters sa next barangay kung saan may trike terminal. Madami ako kasabay bumaba, so it looked natural. Hopefully. Sorry. Natatawa ako sa fact na ino-overthink niya na yung mga taong nandun sa jeep ay ginaganon siya. Sinasabi siya, what the fuck? Magpas siya. This stupid bitch. For sure, hindi naman ganon. My non-confrontational ass decided to play it off. Dahil na kasi may schoolmate ako sa tapat ko. Tapos what if ipagkalat niya yung kwento sa school namin? Shit, hirap lang talaga maging introvert. Ang weird ng choices. Pero in my brain, it makes sense para lang wag maka-attract ng attention. Oh my God. Ang funny ng thought process mo, te. I love it for you. Seems like hindi naman ako natandaan ng driver. Hindi ka talaga niya matatandaan, sis. That's a labor na araw-araw kailangan mag-drive para may uwi sa pamilya niya. Hindi ka niya matatandaan. Pero gusto ko na magpalamon sa lupa or magpakaladkad sa trend. Ayun na, since hindi na ako natulog sa jeep unless may kasama ako due to trauma. My sister! You are so... Ang funny ng thought process mo. Actually, so, ito ba yung experience talaga ng introverts? Grabe naman sa introverts. Akala mo kung makailayo ko yung sarili ko sa group nila. Pero ito ba yung thought process? Kasi, okay, walang nag-iisip. Sa jeep na yon walang tao nag-iisip about you. And yung driver na yon most likely ay namomroblema sa taas ng presyo ng gas. At gusto lang niya makauwi. Kaya hindi ka niya maiisip, okay? Ito yung 5% na nag-fail siya. Naniniwala ako talaga na kung ikaw ay isang student commuter na araw-araw mong ginagawang mag-commute, mataas ang chance na meron kang sixth sense na kaya mong matulog at hindi lumagpas sa bababaan mo. 95% success rate palagi. Ito lang yung mga 5% na nangyayari to. Nagkaroon ako ng gantong moment. Yung one time na naligaw ako ay hindi yun galing school, yun galing Pasig. Galing ako ng market, BGC. Okay, so sa BGC. Here's the thing, hindi ko gamayan Taguig. Okay? Mas alam ko ang Pasig kaysa mas alam ko ang Taguig. Sa Pasig kasi, from grade school to high school, doon ako nakatira. Tapos, syempre, high school, dami mong pinupuntahan para sa school projects, ganyan. So, mas nalilibot ko yung Pasig kaysa mas nalibot ko yung Taguig. Ngayon, nasa market BGC ako, sumakay ako ng isang FX na ang nakalagay is Taguig. Basta Taguig yung nakalagay, market Taguig. Okay, you need ko kasing sakyan from market BGC to Taguig ay ganun din yung nakalagay na tatak, market Taguig. Hindi ko alam na may difference, okay? Yung nasakyan ko ay parang iba yung daan niya, iba yung pupuntahan niya, ibang parte ng Taguig, basically. Sabihin natin signal, mga ganun, mga bikutan, mga lugar na hindi ko alam. For me, usually kasi ang biyahe from BGC to my place sa Taguig ay like nasa 10 to 20 minutes lang kasi malapit lang. Di syempre sobrang confident ako na okay, malapit lang, bababa ako, alam ko. Tulog ako. Pagising ko, hindi ko alam kung asa ang parte ako ng Taguig. Sabi ko, oh my God, asan ako? Nasa Caloocan ba ako ngayon? Until now, hindi ko pa rin alam kung anong lugar yon. Feeling ko somewhere, signal bikutan yon. Tapos, bumaba ako sa panic. Hindi ko naisip yung thought process niya na bababa ako sa kung saan may sakayan. Bumaba ako out of panic. Tapos walang sakayan doon. Walang sakayan sa kung saan ako bumaba. Hindi ko alam kung asan ako. Pwede akong mag-angkas. Pero ang thing is wala akong load na internet noon. Lala. So naglakad ako ng malayo. Tapos nakauwi naman ako, basta nakahanap ako ng jeep. Okay, basta makahanap lang ako ng jeep na merong alam ko na lugar. Let's say, Pasig Palengke, ganyan. I feel like safe na ako. And nakahanap naman ako. But yun yung isang experience ko sa namali ako ng sakay at namali ako ng baba. Alam niyo yung antok na antok sa mga biyahe? May something sa mga FX at may something sa mga jeep na sobrang sarap matulog.
Okay. Sobrang sarap matulog pag nagko-commute ka. Kahit gaano kainit, hindi ko magets kung bakit. Siguro na-program ng pagko-commute ko yung utak ko na kapag nasa commute ako, ito yung pahinga ko. Grabe no, wala akong pake sa hold up and snatch. Ganun ako ka-careless mag-commute kasi gusto ko lang matulog. At may something sa mga commute na sobrang sarap matulog. Ano ba yun? Bakit ganun? Yung usok ba ng Manila? Or hindi ko alam. Feeling ko isa sa mga pinakamahimbing na tulog na experience ko ay sa jeep. At nakakahiya, okay? Hindi ako proud sa sarili ko kapag natutulog ako sa pagko-commute. Kasi may mga times, more often than I'd like to admit, na sorry, naalala ko na nakanganga ako matulog sa jeep. May time din na tumutuloy yung laway ko. What the hell? Nangyayari lang yun kapag sobrang pagod ako. Grabe, awang-awa ako sa sarili ko. Nakakaawa yung sarili ko. What the hell? Like, may time na high school ako noon, junior high, may Yani Hachi na ba nun? Walang Yani Hachi nun. So, medyo confident ako na wala nakakalala sa akin. Sana wala. May time na, as in, ang lakas ng ganun ko. Bumabiyahe yung jeep, tapos nagising ako kasi sobrang lakas ng pagganon ko, tapos nakanganga ako. Mas butang, okay, si CJ Abrantes, naalala niyo, si CJ Abrantes, siya yung lagi kong kasabay mag-commute. I'm sure na witness niya akong gumanga, pero hindi niya ako ginigising. May mga times na gumigising ako, tapos tumatawa siya. Lala. Okay, si CJ kasi ay friend ko since junior high kami. Naka-service ko din siya, kasabay ko siya mag-commute, all that. Kaya nakikita niya. Madami din kaming memory ni CJ sa pag-commute. Alala. Okay, speaking of CJ, siguro bago ako mag-move dun sa isang kwento. Speaking of CJ, isa din sa mga memorable kong commute experience ay junior high kami nito. Para sa mga taga-Pasig, feel ko ma-visualize nyo to. Junior high, Pasig Science, kami nag-aaral. Sa may bunga ba ang Pasig Sci? I'd say may bunga siya. Pwede nyong i-search yung Rainforest Park. Rainforest Park kasi malapit doon yung Pasig Science. Tapos, i-search nyo yung San Joaquin. Kasi yun yung place na doon kami, yun yung area namin nila CJ. Hindi siya malayo tignan, pero dahil sa traffic, ang tagal ng biyahe. Okay, so one time, dahil lagi kaming sabay umuwi. Sorry, ano ba yan? Una yung tawa bago yung kwento. So, from Pasig Science, magta-tricycle. Papuntang Pasig Palengke. Tricycle kami. Tapos, ano yung tawag doon? Crossover? Crossover ba yun? Yung sa highway? Basta yung, what the hell? Crossover yun. Ata, basta sa Pasig Palengke, meron dong kalsada na may crossover. Crossroad? What the fuck? Nawawala sa utak ko yung word. Okay? Ngayon, si Eusebio pa yung mayor nun. And honestly, okay, sa Pilipinas naman, medyo alam natin to, na walang sense of may tamang sakayan at hindi. Kasi, di ba kaya nga minsan nakakainis inis yung mga drivers sa mga jeep kasi kung saan-saan nagsasakay at nagbababa. Well, so ganun, walang concept of tamang sakayan, ganyan. So, dahil gusto na namin makauwi, batak kami ni CJ maghabol ng jeep. Okay? Gawain namin yon. Batak ako maghabol ng jeep. From junior high to senior high, ginagawa ko yon. So, andito kami sa kabilang kalsada. Diba? Ito yung jeep. Tapos, ang hirap kasi makahanap ng jeep that time papuntang San Joaquin. So, nag-uunahan kami. Nagmamadali kami na makasakay. Iba yung dinaanan namin ni CJ kasi may harang na kalsada dito. Si Te, sumuong siya sa kalsada para makasakay. Dito ako dumadaan na dapat sumuong na ako sa kalsada kasi what the hell? So, umikot ako sa isang sasakyan. Tapos, pasakay na ako. Hindi pa ako nakasakay, si CJ nakasakay na. Kaya biglang nag-go yung stoplight. Tapos umaandar na yung jeep. Tapos hinahabol ko yung jeep. Tapos ang bigat ng bag ko kasi yung mga libro, okay? Alam niyo naman pag junior high school, sobrang bit-bit mo ang mundo sa dami ng gamit mo. Tinahabol ko yung jeep. Tapos si CJ, ginaganon yung kamay niya. Tara na. Tapos ang bilis. Okay? Kasi si CJ tawan-tawa siya.
Tapos, merong nakasakay din dun sa jeep. Dalawa lang sila nasa jeep. Si kuya, na hindi naman namin kilala, tumatawa din. Para kaming nag-F4, Dowming si Shansai na naghahabulan sa bus. Ganun yung effect namin, except demonyo si CJ at tinatawanan niya ako. Tapos, as in, tumawid na dun sa kabilang kalsada, tapos hindi na ako makatawid kasi ako magpapakamatay, ses. Tapos nandun na sa kabilang kalsada, di hinintay ko, tumawid ako sa pedestrian lane. Okay, sa pedestrian lane ako tumawid. Kasi hello, pag nasagasaan ako, at least may bayad. O, di ba? Hindi ba ganun yung mindset ng mga Pinoy? Magpapasagasa ka sa pedestrian lane ka para ikaw yung tama. Sa pedestrian lane ako tumawid. Tapos, nakatawid na ako. Ang tagal ko nakatawid kasi stoplight, go, everything. Tapos, pagpunta ko doon, si kuya, yung jeep driver yun, medyo umaandar pa. Kuya, saglit lang. Sabi ko, CJ, sabihin mo, saglit lang. Tapos si CJ, tawa lang ng tawa. Okay? Okay. Yun lang. Core memory yun for me. Kasi hindi ko makalimutan yun dahil tawan-tawa lang kaming dalawa ni CJ. Alala. Okay. Junior high yun. Madami pa ako moments na nakikipaghabulan ako sa jeep. Honestly, yung experience na makipaghabulan sa jeep ay isang, it will teach you a lot of life lessons. At sa totoo lang, feeling ko hinubog yung pagkatao ko ng paghabol sa jeep. Nung senior high school ako, ang memory ko naman with that time, mahirap mag-commute sa Manila. Okay? Ang sakayan from Quiapo to Pasig ay nasa Isitan banda. Kapag sa UE Manila ka, grabe, gusto kong visualize nyo to. Kakaiba talaga ang Manila experience for me. Sobrang thankful ko na nag-UE Manila ako. Or like nag-U-Belt ako nung senior high school ako kasi grabe namulat ako sa ibang mundo. And after nun, nag-pandemic, diba? So, hindi ko ma-imagine if hindi ako nag-Manila nung senior high school. Tapos bigla akong mala-lockdown for 2 years. Crazy. Okay. Ang dami kong sahog. Nung senior high school ako, sa UE, UE Recto Gate. Paglabas mo, tatawid ka lang, hihintayin mo yung mga jeep. Doon naman na dumadaan. Kasi, from Isitan, from Quiapo, dito na rin naman dadaan yung jeep. Tapos Legarda, and then papunta ng Pasig. Okay? Ngayon, may choice naman na wag na pumunta ng Isitan. Pumupunta lang kami ng Isitan kasi medyo malayo-layong lakad din yun. Pumupunta lang kami ng friends ko ng Isitan kapag sobrang hirap sumakay. Okay? Kasi syempre, kapag uwian ng lahat, agawan talaga. Punuan. So, nung mga time na yun, okay, gustong-gusto na namin makauwi, Diyos ko, 7 p.m. na. Pag panghapon ka, which is, panghapon ako ng grade 12 p.m., diba? Tas ang tapos ng 1 p.m. tas ang tapos ng klase ay, let's say, 7 p.m. Ina-expect ko na makakauwi ako ng Taguig ng 10 p.m. 9 p.m. maaga na yun. Like, 9 p.m. mahal na ako ni Lord. So, dahil gustong-gusto na namin makauwi, maglalakad na kami sa Isitan. Kasi ang ginagawa namin, nag-i-street food din kami. I love the Manila experience kahit sobrang sulasok. So, pag nandun na kami, mag-aabang kami ng jeep. May mga days na sobrang tumal ng jeep. May FX din naman, but FX ay mas mahal. And honestly, mas mahaba rin naman yung pila. So, nag-jeep na lang din kami. Grabe, that time, luxury for me. Yung makapag-FX pa uwi. Oh my God, grabe! I-recall yung memories na yun. Pero, basically, need ko kasing i-budget yung baon ko for the day. Hindi ako nagdo-dorm, and hindi din naman ako super yaman that time. Even if may Yanni hates yun ako noon, hindi ko pa siya pinagkakakitaan. Okay? So, limited lang talaga yung budget na meron ako. Lala. So, yung baon ko noon, let's say, 200 per day ba? 200 or 150? I don't know. Tapos yung pamasahe ko, for like, back to back, ay 80 pesos. So yung matitira sa akin pangkain ay, let's say, nasa 50 pesos. Laging ganun. Yun yung mga time na hindi pa ako mahilig hindi ako mahilig magkape. Kasi nga, hindi ko pa siya ganun ka-afford. Tapos, kapag kakain yung friends ko nun, hindi ako sumasabay. Minsan sumasabay ako. Kasi, ang mahal, okay? So, kapag taga-UE ka, alam mo to, merong kainan sa Gastambide.
Yung kainan sa Gastambide, yung Trinas, mahal na mahal ko yun. Mahal na mahal namin yon. Ang sarap ng sisig doon at mura. Okay? Yun na nagligtas sa akin nung senior high school ako. Doon kami palaging kumakain at hindi ako nagsasawa sa sisig doon. Kasi sobrang sarap, lalo na yung sauce. Anyway, yun yung nangyayari nun. So, hindi ko afford na mag-FX ako papunta, tapos FX din ako pauwi. As much as possible, jeep yung preferred ko na mode of transpo. So, may mga times na sobrang tumal, kailangan kong makipaghabulan. Ito yung grabe, magagalit na naman ako sa mga mayayaman. Ito yung feel ko hindi magigets ng kahit sino na hindi naka-experience mag-commute. Kasi grabe, para talaga siyang gera. Makikipag-bakbakan ka sa mga kapwa mo estudyante or sa mga taong kakagaling lang sa trabaho na gusto lang makauwi. I can tell it in a way na mukha siyang funny kasi kakaibang, grabe, parang Survivor Philippines siya, pero kapag iisipin mo, parang, what the hell? Nakaka-dehumanize, okay? Nakaka-dehumanize ang commuting experience sa Pilipinas. Which is why, really, wish ko talaga na magkaroon ng magandang transportation system sa Pilipinas kasi if na-experience mo yon ever, grabe talaga. Hindi ko i-exchange yung experience na yon for anything at all. Pero naaalala ko yung feeling na pagod ka na, tapos gusto mo na lang umuwi. Pero kailangan, ang OA ko. Alam nyo, hindi to dapat nakakaiyak. Tumatawa ko kanina. Pero hindi ko ma-experience yung feeling na, hindi ko makakalimutan yung experience na pagod ka na, gusto mo na umuwi, gusto mo na magpahinga. Pero kailangan mo pang makipagpatayan sa mga taong katulad mo lang din na nag-work hard for that day. Yung option na mag-dorm, it wasn't an option for me that time. Kasi, mahal. Okay? And, so, kaya siguro galit ako sa mga mayayaman kasi you'll never experience or you'll never understand this experience. Okay? Wala namang may gusto na mag-suffer from a super horrible na transportation system. At the end of the day, laging yung mga driver, tsuper, at yung mga nagko-commute ang talo. Kasi wala talagang, walang pa kayong gobyerno about the transportation system. And siguro yun yung time na grabe din yung galit ko doon. Kasi ang daming ini-implement na policies ng, ano ba to? Nasa MMDA ba? Or whatever. Kung sino man yung agency na ewan ko, ang daming say na mga politicians that time about commuting na okay, i-phase out ang jeep, itigil yung ganto, ganyan, itaas yung pamasahe and shit. Pero never nyo naman na-experience firsthand yung mag-commute. Hindi nyo nakakagalit. Hindi ko in-expect na iiyak ako about it. Kasi for me, ewan ko, special sa akin ang commuting experience ko. Ngayon na, alam nyo, na-experience ko yung sa Saudi and sa Hong Kong. Laging yung transportation system, yung feeling ko pinaka malaking kinaiinggitan ko. Ang OA! Ang OA! Wait lang. Nakakabwisit! Ano ba ako, te? Angat buhay? Ako ba ang magliligtas sa buong Pilipinas? Hindi. Iyakin lang talaga ako. Iyakin ako, okay? At hindi naman kasi mahirap maki-empathize sa mga commuter. I was one of them. Anyway, kapag pumupunta ako sa ibang bansa, yung transportation system, yung lagi kong kinaiinggitan. Kasi what do you mean? Hindi kailangan makipagpatayan ng mga tao para lang makauwi sa bahay or makapunta sa isang lugar. Tapos, grabe, alam nyo dito sa Saudi, grabe, sobrang inggit talaga ako. Yung metro station nila, metro nila, yung Riyadh Metro. Hindi ko alam yung term. Yung LRT nila, magbabayad ka lang ng 4 reals. Okay, yung 4 reals, kinonvert ko siya to Philippine peso. That's like 56 pesos. 4 reals, tapos for 2 hours, valid yon. Kahit saan ka pumunta, yun na yun. Kahit ilang lipat ka ng station, basta within 2 hours, yun na yung bayad mo. Feeling ko laging transportation system yung kinaiinggitan ko talaga sa ibang bansa. Kasi,
hindi ko maipaliwanag. Okay. Alam nyo ba kung gaano kalaking time yung tinitake up ng pag-commute? Ano, nakaka-sweet lang. Wait lang, sobrang passionate ko about this. Sobrang personal pala talaga nito. Hindi ko in-expect. Hindi ko to plinano. Sa isip ko magiging funny na episode lang to. Hindi ko plinano to at all. Hindi nyo, if hindi pa kayo nagko-commute, grabe yung oras na tinitake up ng pagko-commute sa Pilipinas sa buhay ng isang tao or sa isang araw mo. Like, that time, nung senior high ako, naiisip ko nun, grabe, kalahati ng araw ko, almost, nagko-commute lang ako. Kaya siguro willing-willy ako matulog sa commute. Kasi, yun na lang yung pahinga mo. Pag-uwi mo, kailangan mo gumawa ng homework. Ay, crazy. Ang ginagawa ko naman nun, ay, pumapasok ako ng maaga para sa school na lang ako magre-review. Yun yung ginawa kong diskarte. Kasi sobrang antok ko pag umuwi ako ng bahay, natutulog na lang ako. So, hindi ko na nagagawa yung kailangan kong gawin. Anyway, what the hell? Sorry. Sorry. Ay, siguro yun yung isa sa pinakamalaking wish ko for the Philippines na magkaroon ng maayos na transportation system and para hindi na ma-feel ng mga tao na sobrang dehumanize nila para lang makapunta from one place to another. Pag nakita niyo pa yung commute system sa Makati, may time na hindi ako maalam sa Makati. So may time na nasa bus ako noon, tapos sa padaan ako sa isang parang stopover siguro siya ng bus. Sobrang haba ng pila. Sobrang haba ng pila. Isa sa mga na-learn ko sa pag-commute ay kailangan mong maglaan ng extra hour para pumila. So, kailangan lagi kang 2 to 3 hours early. Nung time na yon ng senior high din, hindi ako makapag-angkas. Kasi mahal. Hindi ko siya afford. Okay? So, kailangan ko mag-commute. Kaya, siguro ngayon, mas marami na gumagamit ng angkas. And ngayon, mas nakikita na ako ng mga tao na lagi ako nag-aangkas. Kasi yes, lagi ako nag-aangkas. Every time may option ako, yun yung ginagawa ko. Kahit minsan mahal. And for me, hindi ko siya tinitake for granted. Kasi dati hindi ko siya ma-afford. And ngayon, kaya ko na. And usually din naman, yung mga angkas ay, yung gagastusin mo sa angkas, ganun din naman yung gagastusin mo sa jeep. So, medyo minus the hassle lang. And anyway, mas mahal din pa rin naman siya. Mas mahal pa rin siya sa pagko-commute. Ang crazy. Angkas! Joyride! If gusto niyo akong kuning ambassador, please, let me know. Feel ko credible ako for you guys. Ang daming naungkat nung cute na story na yun. Now, moving on. I'm sorry. Bumuhos talaga yung emotion and thoughts ko about it. Okay. Ito maikli lang to. As in, ang title ng email niya ay BGC Bus. Okay. Short but sweet. Umaga at maaraw, nakasakay ako sa BGC bus on the way to work. Nakaupo, nakatapat sa arawan, elbows resting on my thighs. Elbows resting on my thighs. Head in my hands. Elbows resting on my thighs. Head in my hands. This doesn't look like a relaxing position to me. Or like you mean elbow. Ganon? Okay. Feel ko ganon. Trying to rest my eyes bago ako bumaba. Grabe, sobrang poetic pagkakasulat. This is, maya-maya, hindi na ako nasisilaw. Tumayo siya at hinarangan yung araw. May vacant pang upuan, mga mamshi. Ang cute! Hala! Hala, ang cute! Oh my God! Aside from the horrible traffic and yung commuting experience, isa din sa mga love na love ko naman sa pagko-commute ay yung mga unexpected crushes that you make along the way. Ang cute nito, te! Itong experience na to, you are stronger than me. You are stronger than me kasi kung sa akin nangyari, ako, parang, gusto mong magpakasal? What the hell? Aw, ang cute! Alam niyo, may mga gantong moments na sobrang, okay, totoo ang jeepney love story ni Yeng Constantino, okay? May mga moments na nangyayari sa jeep na hindi mo ine-expect na sobrang what the hell was that? Para sa pelikula ba ako? Ano yun? Ang cute! Kagaya nito. Okay. Nung mga
junior high ako, let's say, mahilig ako mang spot na mga cute sa jeep. Sobrang salimuot na mag-commute, okay? So, bonus na lang talaga yung may makasabay kang cute. Pin ko nakakapawi yun ng pagod. Ngayon, and hindi yun all the time nangyayari. So, nung junior high ako, kapag may nakakasabay akong cute, na usually from other schools, sorry, Pasig Science, medyo matumal talaga sa school natin. Usually from other school, may nakakasabay akong cute. Ay! Blessed ako for that day. Yun din yung mga time na, alam niyo yung meme na pinapakita yung ID sa jeep? Grabe yun, as in, grabe ko rin i-spot yung ID para makita ko yung name. Kasi I feel like nakakadagdag yun sa thrill ng mga jeepney love stories, na mga jeepney rom-com moments. Nakakadagdag yun sa thrill. Hindi mo alam kung makikita mo pa tong taong to ulit. Hindi mo siya kilala and all. Nagkasabay lang kayo sa jeep at yun lang yung time na may encounter mo siya. Okay? So, feel ko nakakadagdag yun sa kilig factor kapag meron ka makikitang cute sa jeep. Madaming moments na gano'n, may mga times na tinatry kong picturean, which is weird, okay? Bata pa ako noon, wag niyong gagawin yon, hindi pala tama yon. Okay, hindi pala tama yon, natutunan ko sa mga tao sa internet na nag-call out doon. So yon, may mga moments naman na may mga cute sa jeep at sa FX. Alo! Meron ako naging crush. Nakakasabay ko sa FX. Nung naging tropa ko sila, so medyo hindi ko na siya crush, pero sobrang eye candy niya for me, nakakasipag, okay? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na magko-commute ako sa masalimuot na kalsada na to na sobrang tagal, tapos may kasabay kang cute palagi. Oh my God! Parang yun ang sobrang saya ko doon. Sobrang saya ko pag ganun. Sobrang swerte ko pag ganun. Meron kang commute crushy, that's the best. Though, I'd say, sobrang baba ng chance na magpa-progress yon into something more. You can only hope. Pero most likely, hindi na siya mangyayari. Sobrang confident ako na hindi ako yung material na kapag sumakay sa jeep, iisipan ng someone na, oh my God, ang cute niya. Kasi nga, every time nagko-commute ako, ang salimuot ng itsura ko. Lagi akong pagod. Galing akong school. So, I'm sure na wala nagkaroon ng ganong experience for me. Pero, meron akong hindi ko makakalimutan na experience na ganito. Hindi lang ako mag-isa nun. Apat kami nun. Okay. Junior high, alam niyo yung mga usong-uso yung mga competition, di ba? Sa mga contest. Ngayon, kailangan namin bumili ng props. Junior high, hindi pa ako nakarating sa Manila nun. Wala kaming alam sa Manila. Kami ay lagi nasa Pasig lamang. Tapos sabi namin, bibili kami sa Divisoria. So, kasama ko yung 4 ko na friends nun. 4, 5. Di ba? 5 kami. Sumakay kami ng jeep. Tapos, hindi namin alam kung saan papunta yung jeep na yun. Sinusundan lang namin si Dayan. Sabi ito, dito, bababa dito, ganyan. Pero hindi talaga namin alam. Yung jeep na nasakyan namin ay hindi diretsong Pasig. Kapag nasa Divisoria ka or Manila ka, merong diretso Pasig. Meron diretso Pasig. Pero hindi yun yung nasakyan namin. Kasi hindi namin alam saan kami bababa. Pero, ewan ko, sobrang pagod ata namin. Sobrang pagod namin kasi nagpa-practice ka sa competition, tapos gagawa ka ng schoolwork, lagi kaming puyat, araw-araw kami nagpa-practice. Tapos sobrang nakakapagod yung biyahe papuntang Divisoria, mag-ikot sa Divisoria, and then sobrang init. So natulog kami sa jeep. Hindi lang ako yung natulog Natulog kami sa jeep. Hindi ko in-expect na napasandal kami sa katabi ko na lalaki, na hindi ko na maalala yung mukha. Hindi ko maalala kung cute siya. Hindi ko alam. Pero, nakatulog kami. Tapos paggising ko, oh my God, nakasandal ako sa kanya. Tapos yung 2 kong kaibigan nakasandal sa akin. So, ang bigat namin. Ang bigat namin. Tapos nakasandal kami sa kanya. Tapos siya ay nakaganon. Tapos nung nagising ako, sabi ko, hala, sorry po. Tapos tulog pa rin yung mga kaibigan ko. Yung 2 kong kaibigan, tulog pa rin sa tapat ko. Tapos, may binigay siyang phone. Tinype niya yung gusto niyang sabihin. Hindi ko alam kung hindi siya nakakapagsalita. Most probably, baka. Or dahil nahihiya siya. Pero sabi niya na, ate, nag-usap-usap kasi kami. Nag-usap-usap ba kami? Basta, nasabi namin na sa Pasig kami.
pupunta. Tapos sabi niya, ate, lumagpas na po kayo. Pwede po kayong bumaba dito, tapos sakay po kayo ng ganito. Ganyan. Tapos grabe yung ano ko, hala, thank you po. That was something. Hindi ko makakalimutan yon. Kasi sobrang na-appreciate ko yon. Tsaka ang bait nung pagkakasabi niya sa akin kung paano kami uuwi. Most probably, hindi buo yung kwento ko, pero hindi ko yun makakalimutan. Kasi parang nagising ata yung dalawa sa tapat namin na kaibigan ko, and then tinatawanan kami kasi nga nakitulog kami kay kuya. Tapos medyo natatawa-tawa din si kuya, pero ayun, tumulong siya para makauwi kami. Tapos hanggang makauwi kami, bukang bibig namin yun. Kasi bumaba na rin siya shortly after that. Tapos parang, what the hell? Hindi ko masabing jeepney love story yon kasi hindi ko talaga maalala yung kwento niya. Hindi ko maalala yung mukha niya. Hindi ko maalala. Awan. Pero grabe yung, naalala ko yung kilig namin pauwi. So baka cute siya. Kasi kung hindi siya cute, hindi kami kikiligin. Pero anyway, ayun. Yun yung moment ko with jeep. Inaalala ko pa, meron ba akong cute na moment sa commute? Grabe, wala pala talaga. Ang naalala ko lang, lagi akong tulog at lagi akong pagod. Okay. At yun ang commuting experience ng mga sister ko. Thank you sa pag-send ng letters nyo. And thank you sa pakikinig sa... Tapos na ba yung episode? Tapos na ba yung episode? May kuda pa ba ako? May kuda pa ba ako? Sorry, tinatanong ko yung sarili ko right now. Siguro wala na. Gusto kong gumawa ng part 2 ng commuting moments. Kasi, promise, sobrang dami ko pang pwedeng ikwento, sobrang dami ko pang pwedeng sabihin about it. But, well, in the next episode about commuting, baka mag-send din kayo ng stories. So, kung gusto nyo mag-share ng stories nyo, pwede nyo isend sa Yanis Room Pod. Tama ba ako ng email? Yes. yanisroompodcast@gmail.com. And then, okay, sige, tapusin na natin tong episode na to. And thank you sa pakikinig sa episode. Sana nag-enjoy kayo at sana naggalit kayo, sana natawa kayo, sana lahat ng emosyon naramdaman nyo. Okay? I-follow nyo ang Yanis Room sa YouTube, Spotify, and IG, and TikTok at Kwarto ni Yani. Naglalabas ako ng episodes every Thursday, 9 p.m. Both on YouTube and Spotify. So, i-follow nyo na ako sa Spotify. Please, at lagyan nyo ng rating 5. Duh. I-follow nyo na rin ako at Yani Hatisu. Inaayos ko lang yung upo ko. Yung posture ko kasi. At Yani Hatisu on IG and TikTok. And sige, Twitter na rin. And Facebook. And, okay. Nakalimutan ko, tanong. What is your most memorable commuting experience? Wala lang. Hindi ko lang ba't ako na ganun. And thank you so much. Ayun na. I-comment nyo below or i-comment nyo sa IG or i-tag nyo ko, please. Nagkamakaawa, hindi naman makaawa. I-tag nyo ako sa mga stories nyo and reactions nyo about this episode. Thank you so much. Period. Thank you. Bye.